Alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Napakasaya ko po nung binigyan kami ng scholarship ng EBSO kasi po ito po ang malaking tumulong sa amin. Iba po kasi talaga ang mabigyan ka ng edukasyon kaysa po sa ibang bagay na pwedeng ibigay sa amin. Yun na po ang pinaka maganda pong na-receive namin ng aming pamilya. The best thing po as grantee ng EBSO, yung scholarship po namin ay 100%. So wala po kami binabayaran sa school na nakakatulong po sa pamilya namin. And yung services po talaga na binibigay ng EBSO ay mabilis pa po. Wala po silang mintes sa pagbigay sa amin ng tulong. Ngayon po graduate na po ako. And after my graduation po ay nakapagtrabaho naman po ako agad under the Department of Interior and Local Government as an IT officer. Malaki pong natulong sa akin nung aking pinag-aralan at ng EBSO na na-achieve ko po itong aking posisyon ngayon. Sana po ay sa iba, ini-encourage ko po ang ibang mabuting puso sa inyo po na tumulong sa aming mga orphan na maging maganda po ang aming buhay kahit wala po ang aming tatay at po nanay. Thank you po sa mga tumutulong sa EBSO, sa mga partners po. Marami po kayong natutulungan ng mga tao, ng mga bata po, lalo na po ngayon na marami pong bata ang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. So, isa rin po yung EBSO na malaking tulong ang binibigay para sa mga bata po na naulila, especially sa mga naulila. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.
Isang maganda at mapusong Martes mga kamanggagawa. Ngayon ay ika-14 na araw ng Pebrero, Martes, at araw ng mga puso. Kaya isang naglalagablab na Happy Valentine's ang aming ipinapaabot mula dito sa Dole sa AFP Radio Program. At dahil Martes, muli niyo po kaming samahan sa isang matamis na talakayan ng mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Si Team Laderas po ito at magandang Martes din po sa ating mga kamanggagawang nakikinig sa kanilang mga radyo via the Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz, pati na rin sa ating mga kamanggagawa sa iba't ibang sulok ng bansa na nanonood ng ating live stream via the AFP Radio and the Department of Labor and Employment official Facebook pages. I-like, mag-comment at i-share nyo na ang ating live stream para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Opisyal na nga mga kamanggagawa, araw nga ngayon ng mga puso at nasa kalagitnaan na tayo ng buwan ng Pebrero. Matamis ang magiging usapan natin maya-maya lamang dahil tungkol sa industriya ng asukal ang hatid namin sa inyo sa Dole in Focus segment. At para nga sa ikalawang bahagi ng programa, ating pag-uusapan at tatalakayin ang mga programa ng aming kagawaran para sa ating mga kamanggagawa sa industriya ng asukal. Ito ay ibabahagi sa atin maya-maya lamang kasama si Ma'am Carol Ann Resurrection, ang Acting Head ng Workers' Social Amelioration Development Division ng Dole Bureau of Workers with Special Concerns. Pero bago yan, mag-good news muna tayo. Umpisahan natin ang good news sa SOC Sergeant. Dole Region 12 naglabas ng mahigit 160 milyong sahod ng tupad sa mga lalawigang tinamaan ng paeng sa SOC Sergeant. Inilabas kamakailan ng Department of Labor and Employment, Regional Office 12, ang sahod ng 44,761 na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers tupad program beneficiaries sa koordinasyon ng mga Public Employment Service Office ng mga lokal na pamahalaan at ng Philippine Army. Ang mga nasabing benepisyaryo ay naapektuhan ng bagyong paeng na sinalanta ang mga lalawigan ng Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato at Sarangani. Ang temporary wage employment ay bahagi ng recovery initiative ng Dole upang mapigilan ang negatibong epekto ng kalamidad sa buhay at ekonomiya ng mga apektadong lugar. Upang makapagbigay ng mabilis na paghahatid ng serbisyo, ipinatupad ng Dole Region 12 ang cash payout sa 18 apektadong bayan na kinabibilangan ng Alamada, Alyosan, Kabakan, Libungan, Midsayap, Pigkawayan, Alabel, Malapatan, Kiamba, Maasim, Glan, Maitum, Tiboli, Bagong Bayan, Senador Ninoy Aquino, Calamansig, Palimbang, at Lebac kabilang ang General Santos City. Tumanggap ang bawat benepisyaryo ng kabuuang sahod na 3,680 pesos para sa 10 araw ng trabaho na may kabuuang grant na 163,653,280 pesos. Sa pinsala ng mga ari-arian dulot ng pagbaha at malakas na hangin, nakatuon ang mga benepisyaryo sa mga aktibidad gaya ng paglilinis at pagsasaayos sa mga barangay upang mapanumbalik ang maayos at magandang komunidad. Ang programang Tupad ay isang community-based package na tulong na nagbibigay ng emergency employment sa mga displaced, underemployed at seasonal na mga manggagawa sa hindi bababa na 10 araw na trabaho at hindi lalampas sa 90 days depende sa uri ng trabahong gagawin.
Pumunta naman tayo sa good news sa Davao Region. Kabuhayan sa Davao de Oro, binuhay ng 27 milyong proyekto ng DOLE. 2 linggo pa lamang mula nang pumasok ang taong 2023, ilang grupo na ng mga benepisyaryo sa Davao de Oro ang tumanggap ng kabuuang halaga na 27,205,661 pesos para sa iba't ibang proyekto sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o DLEP sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment Regional Office 11, Davao de Oro Field Office. Sa pangunguna ni Davao de Oro Field Office Provincial Head Neil Alan Baban, ipinamahagi ang 10 bangkang demotor sa 43 benepisyaryo ng Small Water Impounding Project Beneficiaries Farmers Association noong January 16 ng kasalukuyang taon. Mula sa pakikipagtulungan ng DOLE Regional Office 11 sa Department of Agricultural Regional Field Office 11 at Local Government Unit ng Nabunturan, ang nasabing tulong ay nagsisilbing dagdag na pinagkukunan ng kita ng mga natukoy na benepisyaryo na siya ring susuporta sa umuunlad na ecotourism activity sa Tuyawan Eco Aqua Park sa Barangay Magsaysay, Nabunturan, Davao de Oro. Ang kabuuang halaga na 20,850,566 pesos ay naipamahagi sa 4 na accredited co-partners ng DOLE Regional Office 11 at ng lokal ng pamahalaan ng Compostela na kinabibilangan ng BAPAP Cowoco Multipurpose Cooperative, North Skilled Workers Multipurpose Cooperative at Pag-asa Multipurpose Cooperative noong January 19, 2023. Karamihan sa 4,646 na bilang ng mga benepisyaryo ay mga magsasaka na ang kabuhayan ay matinding naapektuhan ng Banana Panama Fusarium Wilt Disease o isang sakit sa tanim na saging dulot ng halamang singaw sa lupa. Upang mabuwasan, kung di man tuluyang masugpo ang epekto ng naturang sakit sa mga pananim na saging, inihandog ng DOLE Regional Office 11 ang tupad program kung saan ang mga benepisyaryo ay kailangang mag-render ng community work sa loob ng 10 hanggang 15 araw at babayaran ng 443 pesos kada araw. Tinanggap ni Compostela Mayor Levy Ebdao at mga tagapamuno ng mga kooperatiba ang tseke mula kay DOLE Davao Regional Director, Attorney Randolph Pensoy. Gayon din, tinanggap naman ni Mayor Emerson Luego ng Bayan ng Mabini ang tseke na may kabuuang halaga na 4,993,595 pesos para sa mga benepisyaryo ng tupad na naapektuhan ang kabuhayan dulot ng Banana Panama Disease. Samantala, ang 1 milyong pisong halaga ng mga food court livelihood project ay ipinamahagi sa 33 benepisyaryo ng nasabing bayan sa pamamagitan ni Public Employment Service Office Manager Edwin Ray Carmelotes. Ayon kay RD Pensoy, isa sa pangunahing isinasaalang-alang nila sa pagbibigay ng tulong panghanap buhay ay ang potensyal ng proyekto na tumulong sa pag-angat ng kalagayang pang-ekonomiya ng mga individual at komunidad. Binigyang diin din ni RD Pensoy na nagbibigay ang DOLE ng malawak na hanay ng mga livelihood program at serbisyo. At sa pamamagitan ng mas malakas at palagiang pakikipag-ugnayan sa lipunan, sinisikap nilang matukoy ang mga uri ng tulong na kailangang maihatid sa mga mamamayan ng Davao Region. At good news naman tayo sa Central Visayas. Kasambahay Master Chef ng Cebu, tinanghal bilang isa sa 10 natatanging kasambahay ng Pilipinas sa taong 2023. Tinanggap kamakailan
ng 46 na taong gulang na kasambahay mula Talisay, Cebu na si Aida Rosales ang parangal kay Senador Jinggoy Estrada na siyang kasalukuyang chair ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources kasama ang 9 na iba pang kasambahay sa pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng Domestic Workers Act o Batas Kasambahay. Una rito, itinanghal si Aida bilang 2023 Kasambahay Master Chef ng Department of Labor and Employment Regional Office 7. Ang search for 2023 Kasambahay Master Chef ay patimpalak na ginanap noong ika-18 ng Enero sa pagdiriwang ng Araw ng Kasambahay na ginanap naman sa Dole Regional Office 7 sa Cebu City. Ito ay nilahukan ng kasambahay mula sa lalawigan ng Cebu, Bohol at Negros Oriental kung saan ang highlight ng aktibidad ay nakatuon sa cook-off showdown ng mga kalahok na kasambahay sa Central Visayas. Ang itinanghal na kasambahay Master Chef na si Aida Rosales ay ininominate ng alaga niyang si Mark Angelo River sa parehong patimpalak ng Dole at ng tanggapan ni Senador Jinggoy Estrada. Ito ay bilang pagkilala at pasasalamat ng pamilya River kay Aida sa lahat ng pagmamahal at selfless service na ibinigay nito sa kanilang pamilya sa loob ng 20 taong panunungkulan bilang kasambahay. Ipinanganak si Aida na walang kaliwang kamay, subalit patuloy at mahusay niyang nagagampanan ang mga gawain ng isang kasambahay tulad ng paglilinis, pagluluto, paglalaba at madalas ay naisisingit pa niya ang iba pang mga gawain habang ginagampanan ang tungkulin ng isang kasambahay. Pinuri ni OIC Regional Director Lilia Estorliore ng Regional Office 7 si Rosales sa natanggap na award at sinabing bunga ito ng pagiging tapat at tunay na mapagmalasakit nito sa kanyang employer. Personal na tinanggap ni Rosales at siyang pang kasambahay mula sa iba't ibang rehiyon ang kanilang parangal mula kay Senador Jinggoy Estrada na siyang may akda ng Batas Kasambahay kasama si Labor Secretary Bienvenido Laguesma at Undersecretary for Workers' Welfare and Protection, Attorney Benjo Santos Benavides. Ang RA 10361 o Batas Kasambahay ang nagpasimula ng mga polisiya upang proteksyonan at pangalagaan ang kapakanan at mga benepisyo ng mga kasambahay gaya ng pasahod na naaayon sa itinakda ng batas, 13th month pay, SSS, PhilHealth at pag-ibig bilang bahagi ng formal workforce na nag-aambag sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Bureau of Workers with Special Concerns o BWSC, ang mga kasambahay ay itinuturing na may pinakamababang sahod kaya ipinagputos ng naturang batas ang pagpaparehistro ng mga kasambahay sa buong bansa bilang bahagi ng formal workforce na nag-aambag sa paglago ng ekonomiya ng bansa. At yan po ang mga good news na tampok namin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Ma'am Carol Ann Resurrection, ang Acting Head ng Worker Social Amelioration Development Division ng Dole Bureau of Workers with Special Concerns. Pagkatapos lamang yan ng ilang mga paalala. Oras natin, 27 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban.
Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Noon pa man, mahalaga ang kontribusyon ng mga kasambahay sa lipunang Pilipino. Katuwang sila sa pagtaguyod ng ating ekonomiya. Kabahagi sila sa pagtugon sa iba't ibang pangangailangan ng mga miyembro ng pamilya. Kasama sila sa pag-aasikaso ng ating tahanan upang maisakatuparan ang iba pa nating responsibilidad sa buhay at lipunan. Sila ang ating minamahal na mga kasambahay. Matagal na panahon ang lumipas bago pa man tuluyang naisabatas ang Republic Act No. 10361 o ang Batas Kasambahay. Subalit, mula pa noong 1949 ay mayroon nang umiiral na mga pulisiyang naglalayong proteksyonan ang karapatan ng mga kasambahay. Taong 2010 nang manuwagan ang dating Pangulong Aquino na gumawa ng batas para sa mga kasambahay. Noong 2011, si DOLE Undersecretary Hans Kakdak ang numuno ng komite sa ikasangdaang sesyon ng International Labour Conference na tumalakay at nagbalangkas ng instrumento ng ILO Convention 189 para sa mga domestic workers. Taong 2012, nang pagtibayin naman ng Pilipinas ang ILO Convention 189. Ang konbensyon nito ay isang pandaigdigang instrumento na nagsusulong at nagproprotekta ng mga karapatan ng mga kasambahay base sa ILO Decent Work Framework. Ito ang nagbigay daan sa pagpasa ng RA 10361 o ang Batas Kasambahay. At noong ika-18 ng Enero taong 2013, ipinasa ang RA 10361, ang batas na nagtatatag ng mga polisiya para sa proteksyon at kapakanan ng mga kasambahay na kilala bilang Domestic Workers Act o Batas Kasambahay. Kasunod nito, nilagdaan ang implementing rules and regulations ng RA 10361 o Batas Kasambahay noong ika-9 ng Mayo taong 2013. Bilang pangunahing hakbang ng DOLE, pinirmahan ng dating kalihim Rosalinda Baldos ang Administrative Order No. 207 Series of 2013. Ang direktibang ito ay ang nag-aatas sa mga ahensya ng DOLE na isakatuparan ang kani-kanilang mga obligasyon sa ilalim ng Batas Kasambahay. Sa pagpapatupad ng direktibang inilabas ng kalihim ng DOLE, ang mga ahensya at tanggapang gaya ng Bureau of Working Conditions, National Conciliation and Mediation Board, Bureau of Local Employment, TESDA, National Wages and Productivity Commission, Occupational Safety and Health Center, Bureau of Labor Relations, DOLE Regional Offices, at iba pa ay may kani-kaniyang obligasyon at gampanin upang maipatupad ang mga probisyong nakasaad sa Batas Kasambahay. Hindi nakatali sa iisang ahensya lamang ang pagpapatupad ng Batas Kasambahay. Maliban sa DOLE, nariyan din ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may katungkulan na ipatupad ang ilan pang probisyon ng batas. Ang lahat ng ito ay para sa ikasusulong at pagbibigay ng proteksyon sa mga kasambahay. Ang Bureau of Workers with Special Concerns o BWSC ang naatasan mga siwa ng programa upang matiyak ang maayos na pagsasakatuparan ng Batas Kasambahay at ang mga regulasyon nito. Ito rin ang naatasang manguna upang mapadali ang pag-angat ng panlipunang aspeto ng batas at maisulong ang kapakanan ng mga kasambahay, lalo na ang mga kabataang naghahanap buhay.
Makalipas ang 5 taon mula nang ipasa ang Batas Kasambahay at upang mapangasiwaan ang lahat ng mga inulunsad na programa ng iba't ibang ahensya ng DOLE, minarapat ng BWSC na ilunsad sa isang umbrella program ang lahat ng mga inisyatibo para sa mga kasambahay. At ngayon, ikinagagalak naming ipresenta ang programang naglalayong mapaunlad ang inyong kapakanan. At ito na nga ang hashtag para kay Kay. Dito nakapaloob ang lahat ng programa para sa kapakanan ng mga kasambahay. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa DOLE sa AFP Radio. Oras natin 35 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. At para ibahagi ang mga programa para sa ating mga kamanggagawa sa industriya ng asukal, kasama natin ngayon si Ma'am Carol Ann Resurrection, ang Acting Head ng Worker Social Amelioration Development Division ng DOLE Bureau of Workers with Special Concerns. Good morning po Ma'am Carol at welcome po dito sa DOLE sa AFP Radio. Si Team Laderas po ito. Good morning po, Sir Tim. So maraming salamat po sa pagkakataon pong ibinigay niyo po sa amin para maibahagi po namin sa inyong mga tagapakinig yung ilang impormasyon po tungkol sa Social Amelioration Program for Workers in the Sugarcane Industry. Yes po, unahin na po namin yung katanungan regarding dito sa mga kamanggagawa natin sa industriya ng asukal. Alam naman po natin na isa sa mga pangunahing issue na nais tugunan ng Administrasyong Marcos Jr. ay yung reforma sa sektor ng agrikultura kung saan nga po nabibilang ang mga kamanggagawa natin sa industriya ng asukal. Siyempre po para sa kaalaman ng ating mga kamanggagawang nakikinig at nakasubaybay ngayon sa ating programa, sino-sino po ba yung mga kabilang sa nasabing industriya? Ano-ano rin pong mga trabaho ang karaniwan na ginagawa nila at may tuturing din po ba natin silang seasonal workers, Ma'am Carol? So bilang tugon po dun sa una niyo pong katanungan, so meron po tayong implementing rules and regulations sa Republic Act number 6982. Ito po yung Dole Department Order number 114-11. So sa pinakamalawak po na pagpapakahulugan, ang sugar worker po ay isang uri ng manggagawa na nagtatrabaho sa isang taniman ng tubo o sa isang sugar mill. So batay pa din po sa same na Dole policy, may mga nilatag po siyang mga espesipikong uri ng mga manggagawa na maituturing pong mga sugar workers. So una po, meron pong tinatawag na field workers. So ito po yung mga manggagawa employed in any manner po na nagtatrabaho sa isang sugarcane farm or plantation. Meron din po tayong mga tinatawag na migratory sugar workers. So siguro po mas kilala po sila sa tawag na sakadas. Okay. So yes po. So sila po yung mga manggagawa po sa tubuhan na nagtatrabaho po from one plantation to the next or from one region to the next. Primarily po ang kanilang task is to harvest yung mga standing canes po sa loob ng mga sugarcane plantations or yung mga farms. Kadalasan sila rin po yung mga seasonal workers ng industriya. Then meron po tayong mga tinatawag na mill
sorry sir. Meron din po tayong tinatawag na mill workers. So sila po yung mga manggagawa, again, employed in any manner sa loob naman po ng isang sugar mill, or ang kadalasan pong tawag dito ay mga sugar centrals. Then yung fourth classification, sir, is yung mga small farm cultivators. So sila naman po yung mga plantador, mga planters po, tilling land with an area po not exceeding 5 hectares. So masasabi po natin mga task, yung mga activities na ginagawa ng mga manggagawa sa industriya, depende po sa lugar ng kanilang paggawa. So for example po, para po sa mga manggagawa ng asukal sa tubuhan, present po sila sa buong process ng pagpapalaki ng tubo. So from land preparation, tending, sowing, hanggang harvesting, cutting, hanggang maikamada po yung tubo sa truck, yun po yung mga usual tasks nila. While naman po yung mga tinatawag po nating mill workers, sila naman po ay present or involved sa production ng asukal. Mula po sa pagpasok ng cut canes, naputol na po ng mga tubo, pagpasok po noon, hanggang sa maisako po siya bilang asukal para maibenta sa merkado. So yun naman po yung mga usual tasks naman po ng ating mga mill workers. So bali po Ma'am Carol, yung mill workers, sila yung involved sa processing ng mga raw materials na... Yung cut canes, sir. Yes, sir. Susunod naman pong katanungan namin sa inyo, Ma'am Carol, kasi for sure, no, maraming curious. Saan nga bang mga regions yung may mataas na bilang ng ating mga kamanggagawa sa industriya ng asukal, at gaano na po ba karami yung mga kamanggagawa natin sa nasabing industriya? So, mula po sa data po ng Sugar Regulatory Administration, meron po tayong 10 sugar producing regions dito sa Philippines. So, Marami din po pala, yes, no? sir. So, meron po tayong mill or central sa regions 2, 3, 4A, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Pero yung pinakamarami pong number of sugar centrals or sugar mills, matatagpuan po siya sa regions 6 and 7, particularly po sir sa Negros Oriental and Negros Occidental. So doon po yung pinakamaraming number ng sugar centrals. In terms naman po ng total number of sugar workers, sa kasalukuyan po sir, wala po tayong absolute data patungkol sa eksaktong numbers ng mga sugar workers sa bansa sa kadahilan ng seasonal nga po yung industry. So balit kung kukunin naman po natin yung mga manggagawa na nakapag-avail po ng cash bonus distribution program, pursuant po ito dun sa Section 7 ng RA 6982 at mula po sa DOLE monitoring ng nasabing distribusyon ng cash bonus program, on an annual basis po siguro sir may roughly around 800,000 sugar workers po tayong nakapag-benefit sa programa, including po yung mga tinatawag natin kaninang small farmer cultivators. Apo. So ulitin lang po natin, no, Ma'am Carol, dito sa Pilipinas, merong 10 sugar producing regions. Yes, sir. At base po doon sa mga nakapag-avail po ng ating mga benepisyo na ipinapaabot, umaabot po sa 800,000 yung bilang ng mga availees natin mula sa ating mga benepisyo. Yes, sir. Mula po siya doon sa DOLE monitoring ng ating cash bonus distribution program. So, okay, ma'am. Sige po. Pagdating naman po sa programa ng ating Kagora, no, para sa ating mga kamanggagawa sa industriya ng asukal, nag-set up po noon ng pondo ang ilang sugar planters dito sa bansa na di kalaunan ay pinaigting pa nung naisabatas po yung Republic Act number 6982. Ano po ba yung layunin nitong nasabing batas, at paano din po ba niya natutulungan na mas paghusayin pa yung kilala na ngayong Social Amelioration Program o SAP para sa industriya ng asukal, Ma'am Carol?
Bali po yung SAP for the workers in the sugar industry. Isa po siyang uri ng industry-driven production sharing scheme. Ang pangunahing alituntunin po ng programa is to augment yung incomes at i-improve po yung kalagayang pang-socio-ekonomiko ng mga sugar workers kasama po yung kanilang mga pamilya. Ito po ay karagdagang benepisyo or ganansya on top doon sa mga tinatawag po nating socially legislated social protection programs tulad ng SSS, PhilHealth, and PhilHealth. Kapag sinabi po nating industry-driven yung programa, ang ibig sabihin po nito, yung pondong ginagamit ng kagawaran para sa nasabing programa ay mula po sa kontribusyon ng industriya mismo sa forma po ng lien. So halimbawa po, sa sugar industry, may kabuuan pong liyan na 7 pesos and 90 centavos for every 50 LKG bag of sugar. Subalit, yung 80% po noon, nakalaan po siya bilang cash bonus na direkta naman pong kinakaltas ng mga meals para sa mga manggagawa, including po yung mga manggagawa sa tubuhan at yung mga small farm cultivators. Yung remaining 20% po, ito po yung minamanage ng DOLE mismo para naman po sa implementasyon ng Maternity Benefit Assistance Program, Death Benefit Assistance Program, at iba't ibang mga uri po ng socio-economic projects alinsunod na rin po sa wika or sa lengguwahe ng Section 10 of RA 6982. So yung just to expound a bit po dun sa yung 20% po na minamanage ng DOLE, yung Sugar Workers Maternity Benefit Program po, isa po siyang uri ng social welfare program na ibinibigay po sa mga babaeng manggagawa ng asukal for the first 4 deliveries. Kasama rin po dito yung mga hindi inaasahang therapeutic abortion. Then, meron din pong for the Sugar Workers Death Benefit Program naman po, again, it's another kind or another type po ng social welfare program na nagbibigay naman po ng karagdagang monetary support para sa mga naulilang pamilya ng ating mga deceased sugar worker. So sa kasalukuyan po, pursuant na din po sa Dole Department Order Number 236-22, yung amounts po ng maternity benefit program po natin is pegged at 8,000 po. Then for the death benefit program, it's 14,000, sir. 14,000. Yes, sir, 1-4. Then, meron po tayong tinatawag na socio-economic projects. So, nakapaloob po dito yung iba't ibang mga proyekto like livelihood projects, to provide additional incomes to sugar workers and of course their families. As meron din po siyang component na education, skills training, and even healthcare. Yun, sir. Apo. Ma'am Carol, i-follow up ko lang to. Ilang beses pong maaring mag-avail yung ating mga kamanggagawa sa sugar industry nung maternity at nung death assistance? Yung maternity benefit, sir, again, same din po sa language ng RA 6982, ano po siya, pwede po siyang i-avail ng female sugar workers for the first 4 deliveries po niya. First 4 delivery. So including po yung mga hindi inaasahang therapeutic na nalaglag po yung baby. Then yung Sugar Workers Death Benefit Program, one-time availment lang po siya. So, yes, sir. Ma'am, since na pag-uusapan na natin yung mga benepisyo, meron pa po bang mga programa at tulong na maaaring asahan yung ating mga kamanggagawa sa industriya ng asukal mula po dito sa pinag-uusapan nating social amelioration program? At kung meron pa po, ano po ba yung mga requirements, ano po ba yung mga kaparaanan para makapag-avail sila ng mga programa at serbisyo sa ilalim ng SAP? Tulad po nung naibahagi kanina, meron pong 4 na pangunahing program components ang SAP.
So una po, yung cash bonus distribution program. So ito ay dole monitored lamang po, bunsod ng lengguwahe ng RA 6982. So kung papaano po ito maipapamahagi sa mga qualified workers. Subalit meron naman pong panuntunan na ginagamit ang kagawaran kung papaano at sino-sino po yung pwedeng mag-avail. So ito po yung Dole Department Order number 114-11. For the sugar workers maternity and death benefit assistance program po, yung mga qualified sugar workers po natin, pwede po silang magpasa ng kanilang mga applications sa pinakamalapit po na dole office o dole regional, field, or provincial office. So, meron na pong mga forms doon, libre po siya, at gagabayan naman po siya ng ating mga kasamahan sa region, sa field, or provincial, papaano po yung proseso at ano po yung mga requisitos na kinakailangan nilang i-file to avail their either yung kanilang maternity or death benefit assistance po. For the socio-economic projects po, like for example, yung availment naman po ng college education assistance, meron po tayong mga program partners na bahagi po ng industriya ng asukal na tumutulong po sa atin dyan. Pero pwede rin po silang makipag-ugnayan sa pinakamalapit po na dole office for this particular program component. Apo. So Ma'am Carol, no, ulitin lang po natin, merong 4 na program components itong Social Amelioration Program. Ang una ay yung cash bonus, tapos yung pangalawa yung maternity assistance, pangatlo yung death benefit assistance, yung pang-apat po socio-economic packages, at included po dyan yung ating educational assistance. Yes, sir. At lahat po ng mga programa na parte ng SAP ay maaari pong makipag-ugnayan yung ating mga kamanggagawa sa pinakamalapit na DOLE regional, field o provincial office sa kanilang mga lugar. Yes, sir. Pero again, yung sa cash bonus po, sir, it's a dole monitored program. So, Apo. kinakaltas na po ng sugar mill yung 80% po doon for distribution to their workers. However, this is monitored naman po ng DOLE. Yung pagpa-file po ng application for the death benefit, maternity benefit, and yung information po regarding how to avail the socio-economic projects, yes sir, they could approach po yung pinakamalapit po natin na opisina sa DOLE. Yes, ma'am. Since nabanggit na po natin yung mga programa, no, at yung mga components nga under ng SAP, ano po yung mga strategies na ginagawa ngayon ng inyong tanggapan ng Bureau of Workers with Special Concerns para mas mapataas pa po natin yung kamalayan o awareness ng ating mga kamanggagawa sa industriya ng asukal patungkol nga po dun sa mga benepisyong maaari nilang i-avail, Ma'am Carol? Sir, ang kagandahan po ng social amelioration program is meron po siyang tripartite mechanism. So para palakasin po yung kamalayan ng mga manggagawa tungkol po dun sa programa at yung mga benepisyo po na pwede nilang ma-receive dun sa programa, katuwang po natin sa DOLE yung ating Sugar Tripartite Council. Ito po yung council at the national level. At meron din po silang local counterparts na tinatawag po nating district tripartite councils na matatagpuan naman po sa majority of the sugar milling districts po sa Philippines ay merong mga district tripartite councils. So yung Sugar Tripartite Council po natin at yung ating district tripartite council, ang mga members po nito ay mga workers po. So both mill at yung mga field workers po, present po sila sa council, yung mga planters, and even millers representatives. So yung sila po, itong grupo na ito, sila po yung katuwang natin in terms of policy development and even in program implementation. Again, alinsunod din po to doon sa wika or language ng batas. Apo. Ngayon naman po, Ma'am Carol, kung may mga questions po, no, may mga reports na nais pong iparating yung ating mga kamanggagawa sa industriya ng asukal, paano po at saan po nila maaaring
makontak o maabot ang inyong tanggapan? Ah, para po kung may mga karagdagang katanungan po or clarification po hinggil po sa programa or yung mga information po na na-share natin today, particular na po sa pag-a-avail ng mga program components like maternity death, socio-economic projects, pwede po sila makipag-ugnayan dun po sa pinakamalapit na Dole Regional Field Provincial Office mula po doon sa 10 rehiyong nabanggit ko kanina. Tapos Apo. pwede rin po silang makipag-ugnayan sa amin sa Bureau of Workers with Special Concerns. So ibigay ko po sir yung phone number po namin Yes, dito ma'am. sa office. So it's 028-527-3000, local 316. Okay. Ngayon po, Ma'am Carol, ibinibigay na po namin sa inyo yung pagkakataon na magbigay ng mensahe sa ating mga kamanggagawa sa industriya ng asukal, mga employers at partner institutions natin na kabilang po sa nasabing industriya. Go ahead po, Ma'am Carol. Again, Sir Team, and to the IPS, maraming salamat po again for the opportunity po na ibinigay niyo po sa amin to share a couple of information regarding SAP in the sugar industry. Naway sa pamamagitan po ng palatuntunan nyo at yung mga tagapakinig ninyo, mas lumawak pa po yung awareness ng mga sugar workers regarding this particular program. And I hope po mas dumami pa po yung lalapit sa atin to inquire, to avail the program. Yes po. Looking forward din po kami, Ma'am Carol, na mas marami pa po yung maabot ng ating impormasyon dito sa ating programa. Yes, sir. Hindi na namin po kayo patatagalin pa, Ma'am Carol. Muli maraming salamat po sa inyong oras at sa pagpapaunlak po ng inyong oras dito sa ating programa, at more power po dyan sa inyo sa Dole Bureau of Workers with Special Concerns po sa pangunguna ni Director Ama Carisma Satumba. Again, thank you very much po, Ma'am Carol. Stay safe po. Yes, sir. Thank you very much po and stay safe also to you. Okay. At narinig niyo po, mga kamanggagawa, ang tinig ni Ma'am Carol Ann Resurrection, ang acting head ng Worker Social Development Division ng Dole Bureau of Workers with Special Concerns. Para po sa mga kamanggagawa nating may katanungan hinggil sa programa ng BWSC, maaari nyo pong bisitahin ang kanilang website sa pamamagitan ng www.bwsc.dole.gov.ph at ang kanilang Facebook page. I-type lamang ang Bureau of Workers with Special Concerns sa inyong Facebook search bars. Para naman po sa ibang mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang Dole Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. At syempre, maaari din po kayong tumawag sa aming Dole Mobile Hotline number 0961-595-8439, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin, mga kamanggagawa, ang ating FB page at mag-subscribe sa aming YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng Dole para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan, mga kamanggagawa, sa ngalan ng aking mga kasamahan dito sa Dole Information and Publication Service at sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, tumutok lamang po kayo muli sa Martes para sa mga impormasyon at mga serbisyong hatid ng Dole para sa inyo. Dito lamang po yan sa AFP Radio, DWDD 1134 kHz at Dole Official Facebook, at para sa ibang mga programa at serbisyong hatid ng Dole sa bawat manggagawang Pilipino. Muli, ito po ang Dole sa AFP Radio. Oras natin, 57 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.